10 mga bagay na hindi mo alam tungkol kay Bob Marley. Welcome sa Arvin Polo TV. Si Bob Marley ay isang kilalang singer, songwriter at musician mula sa Jamaica. Sikat siya dahil sa kanyang talento at mga bagay na naiambag sa lipunan. Ngunit bukod sa mga ito, ay marami pang mga bagay na hindi natin alam tungkol kay Bob Marley. Kaya ang tanong, sino ba talaga si Bob Marley? At sa video ngang ito, ay mas kikilalanin pa natin ang tunay na pagkatao ni Bob Marley. Kaya naman simulan na natin. Number 1, buong pangalan. Si Bob Marley ay ipinanganak bilang si Robert Nesta Marley noong February 6, 1945 sa 9 Mile na isang maliit na bayan sa Jamaica. Ang kanyang ina ay si Cedella Booker na isang black Jamaican at ang kanya namang ama ay si Norval Sinclair Marley na isang white Jamaican na may English ethnicity. Si Norval ay isang kapitan sa English military at nagtatrabaho rin sa mga plantation. Madalang makita ni Bob ang kanyang ama dahil madalas itong wala. Namatay si Norval noong si Bob ay 10 years old pa lamang. Lumaki si Bob sa hirap sa probinsya ng Jamaica. Bata pa lang ay mahilig na siya sa musika. Natutong maggitara si Bob at bumuo ng banda kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang banda ay unang tinawag na The Teenagers, tapos naging The Wailing Rude Boys at kalaunan ay naging The Wailers. Noong 1962 ay nag-record si Bob ng kanyang unang kanta na Judge Not sa pangalang Bobby Martel, pero hindi ito sumikat. Ngunit sa mga sumunod na taon ay nagpatuloy ang The Wailers sa paggawa ng pangalan sa reggae music. At noong 1963 ay pumirma sila ng kontrata kay producer Coxsone Dodd at naglabas ng kanilang unang hit na Simmer Down na sumikat sa Jamaica. Noon ding 1970s ay nakilala ang The Wailers sa buong mundo dahil sa kanilang natatanging tunog at mensahe ng kapayapaan at katarungan. Si Bob Marley bilang pangunahing songwriter at vocalist ay naging simbolo ng reggae music at ng Rastafari movement. Samantala, hindi lang sa musika umiikot ang buhay ni Bob Marley. Isa rin siyang tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga black at ng Rastafarianism. Ang kanyang mga kanta ay may mensahe ng pag-ibig, kapayapaan at paglaban sa mga pang-aapi. Ilan sa kanyang pinakasikat na kanta ay ang No Woman, No Cry, Redemption Song, One Love at Buffalo Soldier. Bukod sa kanyang musika, ay kilala rin si Bob sa kanyang malalim na paniniwala sa Rastafarianism. Gayon din noong 1976 ay nakaligtas si Bob Marley sa isang tangkang pagpatay habang naghahanda para sa isang concert sa Jamaica. Kahit sugatan, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagganap para ipakita ang kanyang determinasyon para sa kapayapaan. Noong 1977 ay natuklasan na may melanoma siya na isang uri ng kanser sa balat. Number 2, simula ng musika. Si Robert Nesta Marley, na kilala bilang Bob Marley, ay isang sikat na musician at singer mula sa 9 Mile, St. Ann Parish, Jamaica. Ang kanyang simula sa musika ay nagbigay daan hindi lang sa kanyang tagumpay, kundi pati na rin sa pag-usbong ng reggae music sa buong mundo. Ang kanyang mga kanta ay puno ng mensahe ng pag-ibig, kapayapaan at hustisya, kaya naging simbolo siya ng Rastafari movement at nagbigay ng inspirasyon sa marami. Noong bata pa si Bob Marley ay naimpluwensyahan siya ng iba't ibang uri ng musika tulad ng ska at rocksteady na sikat sa Jamaica noon. Lumaki ang interes niya sa musika dahil sa pakikinig sa radyo at pagsali sa mga music sessions kasama ang mga kaibigan. Noong 1963 ay nabuo niya ang unang grupo na The Wailers kasama sina Peter Tosh at Bonnie Wailer. Nagsimula sila sa pagtugtog sa mga kalsada at mga local bars sa Kingston at naging kilalang banda sa Jamaica. Kaugnay din nito, ang unang tagumpay ng The Wailers ay dumating noong 1964 nang ilabas nila ang kantang Simmer Down na naging hit sa Jamaica. Ipinakita ng kantang ito ang talento ni Marley sa pagsusulat at pag-awit. Sa mga sumunod na taon ay patuloy na nag-experiment ang grupo sa kanilang tunog, pinagsasama ang ska, rocksteady at kalaunan ay ang reggae. Noong huling bahagi ng 1960s ay pumirma ang The Wailers ng kontrata sa Island Records ni Chris Blackwell na nagbigay sa kanila ng mas malawak na exposure sa buong mundo. At noong unang bahagi ng 1970s ay nagsimulang makilala ang musika ni Bob Marley at The Wailers sa labas ng Jamaica dahil sa kanilang natatanging tunog at makabuluhang lyrics.
Ang mga album nila tulad ng Catch a Fire noong 1973 at Burnin' noong 1973 ay naging paborito hindi lang sa Jamaica kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang kantang Get Up Stand Up mula sa album na Burnin' ay isang mahalagang awit ng paglaban sa karapatan na nagpakilala kay Marley bilang isang boses ng mga inaapi. Gayon din, noong 1974 ay naging mahalagang taon ito para kay Marley at The Wailers. Bagamat umalis sina Peter Tosh at Bunny Wailer mula sa grupo para ituloy ang kanilang solo careers ay nagpatuloy pa rin si Marley kasama ang bagong lineup na kinabibilangan ng kanyang asawang si Rita Marley at ang I3s na sina Judy Mowat at Marcia Griffiths bilang mga backup singer. Ang pagbabago sa lineup ay nagdala ng mas makulay na tunog sa kanilang musika at ang album na Natty Dread ay naglalaman ng ilan sa mga pinakakilalang kanta ni Marley tulad ng No Woman, No Cry at Lively Up Yourself. Number 3, Philosophy of Rastafari. Ang Rastafari ay isang spiritual at cultural movement na nagsimula sa Jamaica noong 1930s. Ang mga tagasunod nito ay naniniwala na si Haile Selassie I na dating emperor ng Ethiopia at si Jesucristo na muling nabuhay. Para sa mga Rastafarian, ang Ethiopia ay ang ipinangakong lupain na tinatawag na Zion, habang ang Babylon naman ay simbolo ng pang-aapi at kawalan ng hustisya. Si Bob Marley na isang kilalang reggae artist ay naging mahalagang bahagi ng Rastafari movement. Lumaki siya sa isang komunidad na malapit sa kalikasan. Noong 1960s ay naging aktibong member siya ng Rastafari at nagpalaganap ng mensahe nito sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang mga kanta ni Bob Marley tulad ng One Love, Redemption Song at Exodus ay may mga mensahe ng pagkakaisa, kalayaan at spiritual salvation. Ang kanyang musika ay hindi lang aliwan kundi paraan din upang ipakalat ang mga aral ng Rastafari. Ang kanyang mga lyrics ay may mensahe tungkol sa pag-iwas sa alak at karne, pagsusuot ng dreadlocks bilang simbolo ng pagiging natural at paggamit ng marijuana bilang banal na halamang gamot para sa meditation at koneksyon sa Diyos. Samantala, ang philosophy ng Rastafari ay may 4 na pangunahing prinsipyo. Pagkilala sa pagka-Diyos ni Haile Selassie I, pagsunod sa natural na pamumuhay, paniniwala sa pagbabalik sa Africa, at paglaban sa pang-aapi ng Babylon. Para sa mga Rastafarian, ang spiritual salvation ay makakamtan sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay na malayo sa materialism at colonialism. Maliban pa rito, malaki din ang naging impluensya ni Bob Marley sa pagpapalaganap ng Rastafari sa buong mundo. Ang kanyang musika ay naging inspirasyon hindi lang sa mga Jamaican kundi pati na rin sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang mensahe ng pagmamahal, kapayapaan at katarungan ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tagasunod ng Rastafari at mga tagahanga ng reggae music. Number 4, patuloy na pagtulong. Si Bob Marley, ang sikat na reggae artist, ay kilala hindi lang sa kanyang musika kundi pati na rin sa pagtulong sa iba. Sa buong karir niya, si Marley ay nagsulong ng pagkakaisa, kapayapaan at hustisya. Ang kanyang mga kanta ay hindi lang tungkol sa personal na damdamin, kundi pati na rin sa mga issue ng lipunan at politika na nakatouch sa puso ng kanyang mga tagapakinig. Isang halimbawa ng pagtulong ni Bob Marley ay noong 1978 nang mag-organize siya ng One Love Peace Concert sa Jamaica. Layunin ng concert na ito na pag-isahin ang dalawang nag-aaway na partido sa politika sa gitna ng matinding kaguluhan. Sa kalagitnaan ng concert ay pinagsama ni Marley ang mga leaders ng dalawang partido na sina Michael Manley at Edward Siga upang maghawak kamay sa stage bilang tanda ng kapayapaan. Ang tagpong ito ay nagpamalas ng kanyang hangarin para sa pagkakaisa at kapayapaan. Ang mga kanta ni Bob Marley ay nagsilbing boses sa mga taong naapi. Sa mga awitin tulad ng Get Up, Stand Up at Redemption Song ay ipinahayag niya ang kahalagahan ng paglaban para sa karapatan at kalayaan. Naging representative si Marley ng Rastafarianismo, na isang religious movement na nagtuturo ng equality at dignity ng bawat tao. Ang kanyang mga kanta ay naging inspirasyon sa marami na manindigan laban sa pang-aapi at diskriminasyon. Ginamit ni Marley ang kanyang kasikatan upang tumulong sa mga nangangailangan. Sa kanyang mga paglibot sa iba't ibang bansa ay hindi lang siya tumutugtog, kundi nagbibigay rin ng tulong sa mga komunidad na kanyang napupuntahan.
Kilala siya sa pagkakawanggawa tulad ng pagtulong niya sa mga biktima ng lindol sa Haiti noong 1980s. Sa pamamagitan ng kanyang Bob Marley Foundation ay patuloy ang kanyang mga proyekto para sa edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan ng mga mahihirap na komunidad. At kahit nawala na si Marley noong 1981 ay hindi natigil ang kanyang pagtulong. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa na si Rita Marley at mga anak, ay ipinagpatuloy ang kanyang mga adhikain sa pamamagitan ng Bob Marley Foundation at Rita Marley Foundation. Number 5. Assassination Attempt. Noong December 3, 1976 ay tinangkang patayin si Bob Marley, ang sikat na reggae singer mula sa Jamaica. Nangyari ito ilang araw bago ang kanyang concert na tinawag na Smile Jamaica na pinunduhan ng gobyerno ng Jamaica para pagsamahin ang mga tao sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika sa pagitan ng People's National Party o PNP at Jamaican Labour Party o JLP. Kahit hindi siya member ng alinmang partido, ay malaki ang impluensya ni Marley sa politika. Sa gabing iyon ay nasa bahay si Bob Marley sa 56 Hope Road, Kingston, kasama ang kanyang asawa na si Rita Marley, ang kanyang manager na si Don Taylor at ilang kaibigan at kasama sa banda. Nang biglang pumasok ang mga armadong lalaki at nagpaputok ng baril, tinamaan si Bob Marley sa dibdib at braso, si Rita Marley naman ay tinamaan sa ulo, at si Don Taylor ay nagtamo ng maraming tama ng bala sa tiyan at binti. Ngunit sa kabila ng mga sugat ay walang namatay sa insidente. Hindi malinaw kung sino ang nasa likod ng tangkang pagpatay, pero maraming nagsasabi na ito ay dahil sa politika. Ayon sa iba, ang mga salarin ay konektado sa JLP na gustong pigilan si Marley sa pag-perform sa concert na pinunduhan ng gobyerno na pinamumunuan ng PNP. May iba rin na nagsasabi na ang CIA ang may kagagawan dahil ayaw nilang lumakas ang impluensya ni Marley na may kaugnayan sa mga social leaders tulad ni Michael Manley, ang Prime Minister ng Jamaica noong panahong iyon. Subalit, sa kabila ng nangyari, ay nagdesisyon si Marley na ituloy ang kanyang concert na Smile Jamaica 2 araw pagkatapos ng pag-atake. Kahit sugatan ay tumugtog pa rin siya ng mahigit 90 minutes at ipinapakita ang kanyang tapang at dedikasyon. Ang kanyang performance ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao at naging simbolo ng kanyang di matitinag na layunin na pagsamahin ang kanyang bansa. Sa kabilang banda, ang tangkang pagpatay kay Bob Marley ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay at karir. Matapos ang insidente ay umalis siya ng Jamaica at nanirahan sa London ng 1 taon. Dito niya nirecord ang album na Exodus na naging isa sa kanyang pinakasikat na mga gawa. Number 6. Mahilig sa football. Si Bob Marley ay kilala hindi lang sa kanyang reggae music, kundi pati na rin sa kanyang hilig sa football. Ang larong ito ay isang mahalagang bahagi rin ng kanyang buhay. Lumaki si Marley sa Trenchtown, Jamaica, kung saan maraming naglalaro ng football. Bata pa lang siya ay mahilig na siya sa sport na ito. Ang football ay nagiging paraan niya para makalimutan ang mga problema at maging masaya kasama ang mga kaibigan. Samantala, kahit saan magpunta si Marley para sa kanyang mga concert, ay naglalaro siya ng football kasama ang kanyang banda na The Wailers at mga tagahanga. Ginagawa niya ito sa iba't ibang bansa, kaya nagiging tulay ito para mas makilala at mapalapit siya sa mga tao. Gayun din, si Marley ay tagahanga rin ng mga kilalang football teams tulad ng Santos FC ng Brazil at ng kanyang idol na si Pelé. Sa kanyang bahay sa Hope Road ay madalas siyang mag-organize ng mga laro ng football kasama ang mga kaibigan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay mas inuuna pa niya ang football kaysa sa music. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Marley ay si Alan Skill Cole na isang Jamaican footballer. Madalas silang maglaro ng football at magkasama sa iba't ibang gawain. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang football kay Marley. Ngunit noong 1977 ay nasugatan si Marley sa paa habang naglalaro ng football. Dahil dito ay natuklasan na may cancer siya sa daliri. Kahit na sinabi ng doktor na kailangang putulin ang daliri para hindi kumalat ang cancer, ay tumanggi si Marley. Mas pinili niyang magpatuloy sa paglalaro ng football. Sa kasamaang palad, ang desisyong ito ay nagdulot ng kanyang pagkamatay noong 1981. Hanggang ngayon ay buhay pa rin ang pagmamahal ni Bob Marley sa football. Ang kanyang mga anak, tulad ni Ziggy at Rohan, ay nagpatuloy sa paglalaro ng football.
Number 7, ang ilan sa kanyang mga anak. Si Bob Marley ay may maraming anak mula sa iba't ibang relasyon. Una rito ay si Ziggy Marley. Si David Nesta Marley o Ziggy ay ang pinakamatanda sa mga anak ni Bob Marley. Ipinanganak siya noong October 17, 1968. Si Ziggy ay naging leader ng banda na Ziggy Marley and the Melody Makers kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanilang unang album na Play the Game Right ay lumabas noong 1985. Bukod sa tagumpay sa banda, si Ziggy ay nagtagumpay din bilang solo artist at nanalo ng maraming Grammy Awards. Siya rin ay aktibo sa mga advocacy para sa kapayapaan, kalikasan at karapatang pantao. Sunod dito ay si Stephen Marley. Si Stephen Robert Nesta Marley, na ipinanganak noong April 20, 1972, ay isa pang anak ni Bob na nagtagumpay rin sa musika. Siya ay isang multi-instrumentalist at producer. Katulad ng kanyang kapatid na si Ziggy, si Stephen ay miyembro rin ng Melody Makers at naglabas ng solo albums. Ang kanyang album na Mind Control ay nanalo ng Grammy Award para sa Best Reggae Album. Maliban pa rito, si Damian Marley naman o si Damian Robert Nesta Marley, na mas kilala bilang Junior Gong, ay ipinanganak noong July 21, 1978. Siya ang bunsong anak ni Bob Marley at ni Cindy Breakspear na isang Miss World noong 1976. Si Damian ay naging matagumpay sa kanyang solo career, lalo na sa kanyang album na Welcome to Jamrock na nanalo ng 2 Grammy Awards. Ang kanyang musika ay pinaghalong reggae, hip-hop at dancehall. Dagdag pa rito, si Julian Marley o si Julian Ricardo Marley na ipinanganak noong June 4, 1975 ay isa pang anak ni Bob Marley na nagpatuloy sa musika. Siya ay lumaki sa London at naglabas ng ilang album kabilang ang Lion in the Morning at Awake na na-nominate para sa Grammy Awards. Si Julian ay kilala rin sa kanyang advocacy para sa mga kabataan at kalikasan. Si Rohan Marley naman o si Rohan Anthony Marley ay ipinanganak noong May 19, 1972 at mas kilala sa sports at negosyo kaysa sa musika. Siya ay isang dating linebacker para sa University of Miami at naglaro rin ng professional football sa Canada. Pagkatapos ng kanyang sports career ay nagtagumpay siya sa negosyo, lalo na sa Marley Coffee na isang kumpanya ng organic coffee na kanyang itinatag. Maliban sa mga nabanggit ay mayroon pang ibang mga anak si Bob Marley na nagtagumpay sa iba't ibang larangan. Number 8, Bob Marley Museum. Ang Bob Marley Museum ay nasa 56 Hope Road sa Kingston, Jamaica. Sa lugar na ito ay unang nakatira ang sikat na reggae artist na si Bob Marley. Ngayon ay isa na itong museum na nagpapakita ng kanyang buhay, musika at mga pamana. Marami ring tagahanga mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang bumibisita dito para makita ang kanyang kasaysayan at kultura. Gayon din, ang bahay ay isa ring traditional Jamaican house na may 2 floor. Pagpasok pa lang sa museum ay mararamdaman mo na agad ang presensya ni Marley. Sa unang bahagi ng bahay ay makikita ang iba't ibang gamit ni Marley tulad ng damit, gitara at mga award. Makikita rin dito ang mga larawan niya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Samantala, sa loob ng museum ay makikita ang recording studio kung saan isinulat at inirecord ni Marley ang kanyang mga sikat na kanta. Nanatili itong buo at parang handa pa rin gamitin. Malapit rin dito ang opisina ni Marley na pinanatili ang original na ayos nito noong siya'y nabubuhay pa. Sa mga pader ng opisina ay makikita ang iba't ibang parangal at pagkilala na natanggap ni Marley mula sa buong mundo. Dagdag pa rito, isa sa pinaka-emotional na bahagi ng museum ay ang memorial room. Mula dito ay makikita ang isang wooden statue ni Marley at mga documentary tungkol sa kanyang buhay at mga nagawa. Ipinapakita dito ang iba't ibang aspeto ng buhay ni Marley, kabilang ang kanyang pagiging musician, activist at leader ng Rastafari movement. Ang mga documentary at video clips ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga paniniwala at kontribusyon sa musika at sa lipunan. Sa likod naman ng bahay ay makikita ang malawak na garden na puno ng iba't ibang halaman at puno. Sa lugar na ito madalas mag-relax si Marley. Ngunit sa gitna ng garden ay may isang open-air theater na ginagamit para sa iba't ibang events at concerts, lalo na tuwing kaarawan ni Marley. Ang theater ay nagpapaalala din ng kanyang pagmamahal sa musika at sa kalikasan. Bukod dito, ang museum ay mayroon ding gift shop na nagbebenta ng iba't ibang memorabilia,
tulad ng t-shirts, CD, at iba pang items na may kinalaman kay Marley. Meron din itong cafe na nag-o-offer ng traditional na Jamaican dishes at mga paboritong pagkain ni Marley. Pwede kang mag-relax dito matapos ang tour at mag-enjoy ng masarap na pagkain habang pinapakinggan ang musika ni Marley. Number 9. Mga pelikula. Bukod sa kanyang musika, ay may mga pelikula rin na nagpapakita ng kanyang buhay at career. Narito ang ilan sa mga pelikulang ito. Una, The Harder They Come noong 1972. Kahit hindi si Bob Marley ang bida, ay mahalaga ang pelikulang ito sa kasaysayan ng reggae. Pinagbibidahan ito ni Jimmy Cliff at ipinakita ang buhay sa Jamaica, pati na rin ang kahirapan at krimen. Kasama sa soundtrack ang mga kanta ni Marley na tumulong sa pagpapakilala ng reggae sa buong mundo. Ang Marley naman noong 2012 ay isang documentary na idinirect ni Kevin MacDonald. Ipinakita dito ang buhay ni Bob Marley mula pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan noong 1981. Gumamit ito ng bihirang mga video, mga interview sa kanyang pamilya at mga kaibigan at mga live performances niya. Nagbibigay rin ito ng malalim na pag-unawa tungkol sa kanyang buhay at career. Samantala, ang Bob Marley, The Making of a Legend noong 2011 ay dinirect ni na Esther Anderson at John Godoy batay sa mga rare videos at mga kwento mula sa mga taong malapit kay Marley. Ipinakita dito ang personal na buhay at maging ang mga unang taon ng career ni Marley. Gayun din ang Bob Marley and the Wailers, Catch a Fire naman noong 1999 ay isang documentary na bahagi ng classic album series. Pinakita dito ang paggawa ng album na Catch a Fire ng Bob Marley and the Wailers na isa sa mga pinaka-iconic na reggae albums. Kasama sa pelikula ang mga interview sa mga members ng banda at iba pang mga taong kasali sa paggawa ng album. Bukod pa rito, ang Africa Unite, A Celebration of Bob Marley's Vision noong 2008 ay isang combination ng concert film at documentary. Ipinakita dito ang malaking concert sa Ethiopia noong 2005 para sa 60th birthday ni Bob Marley. Kasama rin sa pelikula ang mga performance ng kanyang mga anak tulad nina Ziggy Marley at Damian Marley, pati na rin ang mga highlight ng concert at mga interview. Ang mga pelikulang ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang naging epekto ni Bob Marley sa musika at sa kultura. Number 10. Sanhi ng pagkamatay. Si Robert Nesta Marley ay namatay noong May 11, 1981 sa edad na 36 dahil sa melanoma na isang uri ng skin cancer. Noong July 1977 ay napansin ni Bob Marley ang sugat sa malaking daliri ng kanyang paa habang naglalaro ng football. Akala niya noong una na ito ay simpleng sugat lang pero hindi ito gumaling. Nagpa-check up siya sa doktor at natuklasan na ito ay acral lentiginous melanoma na isang bihirang uri ng cancer na tumutubo sa mga palad ng kamay at talampakan ng paa. Sinabi ng mga doktor na dapat putulin ang daliri upang hindi kumalat ang cancer. Pero tumanggi si Marley dahil sa kanyang paniniwala bilang isang Rastafarian na hindi pinapayagan ang pagputol ng bahagi ng katawan. Sa halip na ipaputol ang daliri ay sumailalim si Bob Marley sa cryotherapy at chemotherapy. Pero noong September 1980, habang nasa New York City para sa isang concert, ay bigla siyang nahimatay sa Central Park. Matapos ang mga pagsusuri ay nalaman na kumalat na ang melanoma sa kanyang utak, baga at atay. Kahit ganito ay nagpatuloy pa rin si Marley sa kanyang musika at habang lumalala ang sakit ay lalo siyang nanghina. Gayun din, matapos ang kanyang huling concert noong September 23, 1980 sa Pittsburgh, Pennsylvania, ay pumunta siya sa Germany para sumailalim sa isang alternative treatment sa pangangasiwa ni Dr. Joseph Issels. Sa kabila ng kanyang pagnanais na gumaling, ay lumala ang kalagayan ni Bob Marley at noong May 1981 ay nagdesisyon siyang bumalik sa Jamaica. Pero hindi na siya nakaabot pa. Naospital siya sa Miami, Florida, kung saan siya pumanaw sa Cedars of Lebanon Hospital na ngayon ay University of Miami Hospital. Kaugnay nito, ang opisyal na sanhi ng kamatayan ni Bob Marley ay cancer na nagsimula sa kanyang daliri at kumalat sa buong katawan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding kalungkutan hindi lang sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga sa buong mundo.